ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. At pagtitiwala. Ayan, tapos na sila ngayon magsimba. Abay na. Yan, nakita kasi na sila magkakaibigan ngayon sa simbahan. Ngayon, pauwi na ngayon sila. Nabigay pa ba kami siya? Pauwi na kami, malapit na sa apartment nila. Ito na, pagsasabluhan na namin ang gabi, kakain na po kami. At magpapasalamat sa Panginoon. Work after kumain. After nila magsimba, kumain kami, sinabayan namin sila. Then back to work na si Miss Itong, aka Angel Pakarat. Yan. Thanks God, tapos na kami kumain. Ito na po, umpisa na po yung trabaho namin. Kailangan po magmukhang babae, tapos siya naman po mukhang lalaki. Ito na po. Then mag-makeup na kayo niyan. Opo. Tapos na po kami mag-makeup. Kailangan po namin mag-ihis. So, kailangan ko po mag-ganito kasi para ma-entertain po yung mga customer. Nakata kasi ko ito. Pwede naman sila sa pinabayaran nila sa about private. Pagkatapos po na ito, start na po kami ang trabaho. Bali yan, ready na sila sa kanilang work. Ito yung site na inaano nila. Bali, ayan sila. Kakausapin nila yung kanilang customer para sa kapalit na private show. Bali, ayan sila ngayon. Hi, baby. Bali, nag-show sila sa camp para kumita. Bali, yun yung ano nila. Pero minsan naman ilang oras kayong nagtatrabaho, tapos meron Minsan mga 5 hours lang pag nakakota na po kami.
Bale siya madalas mong kakopol. Opo, siya po ang araw. Ah, Tuwing ano po kami, 5 to 6, 5 to 6. 12 to 6, tapos out na. so minsan iba-iba rin yung mga private nyo yung kita. Minsan 30 minutes, minsan 50 minutes, minsan exclusive chat. So magkano ba ang isang minuto nyo? Bigaya 25 pesos per 1 minute. 1 minute, 25 pesos. So, Pag naka 100 minutes ka, 2,500. so lingguhan yung sahod nyo ba o buwanan? Or ano? Lingguhan. So lingguhan. So, kailangan nila makaano ng customer para kumita sila. Lingguhan yung sahod nyo, di ba? Sabi mo. So, pag meron kayong customer ngayon, mga 5 hours lang sila ngayon nagtatrabaho. Then, pag meron customer, ano na sila yan. So, yun yung sinasabi nilang show. Ayun na po, private na po kami, kaya po simula na po yung ng trabaho. Bale, Trabaho po namin na totoo, tapos binabayaran na po kami ng nanonood po sa amin, kaya show na po kami. Nandito po tayo ngayon upang interviewin yung dalawa na si Francine at siya si Jasmine para sa mga katanungan. Okay, first question. Bakit naisipan nyo or nag-decide kayo na bumukod or mag-board mag-isa? Pati Judy. Hindi naman po namin pinagplanuhan na magbukod mag-isa. Kumbaga, kahit na kami ng mga kaibigan namin na nagtatrabaho o tinatawag na cyber sex. Kaya inisip namin na lang magbukod, sumama sa kanila. So, hindi ba kayo nag-alinlangan dahil ganito yung trabaho? Lagi na akong isip, kumbaga syempre, pag narinig mo yung saltang pera, kung narinig mo yung saltang pera may kahit, sabi kasi nila, malaki daw yung kinikita doon, kaya sinubukan din namin. So, gaano na kayo katagal na naninirahan na malayo sa pamilya? Siguro mga isang taon na yun. So, hindi nyo ba sila namimiss? Siyempre, namimiss namin, pero kailangan namin gawin para kumita, makatulong sa mga magulang namin. May communication pa ba kayo sa mga? Meron naman. Phone sa internet. So, nagkakamustahan naman. Ano naman nasasabi nila? Okay naman na sila. Baka daw tagal namin umuwi doon, tatakas sila. Siyempre kailangan ng dahilan, trabaho, sorry, trading kasi yun. Hindi namin masabi na gano'n nga, cyber ka. Kaya, sinungaling na lang kami, para rin sa kanila, para rin sa amin. Kumbaga, para syempre, sila mag-alala. So, pangatlong tanong ko naman, alam ba ng pamilya mo na nag-board? Alam, pero iba yung dahilan namin. Iba yung dahilan namin. Pagkakaalam nila na board na dahil sa factory, pero yung totoo, cyber pala. Cyber talaga. Kumbaga, ayaw kasi namin parang kasi iba nakakahiya nga sa kaibigan ng trabaho. So, yung naman, sa pang-apat na tanong naman, kilala ba ng mga magulang yung mga nakakasama mo sa bahay? Yung iba hindi. Yung iba kilala. Kasi iba kasi malalayo dito ng bahay. Saka yung iba hindi namin masyadong kakilala. Kumbaga nakikisama Nakilala na ng Ronald dahil sa trabaho na. kumbaga nakikisama na kami sa kanila. Kumbaga yung kaklose ko lang dito si Francine. Kasi sabay lang kami pumasok dito sa ganito trabaho. Sabay kami ni Rick kaibigan namin. So, kami na rin kami pumasok. So, bali sabay na lang din kayo na okay. So, yung pandima ko naman, may trabaho ba kayo
O ginagawa? Tambay lang, kumbaga na, ayun nga, kaya lang kami na ano, dahil wala kami trabaho, wala kami pagpupo sa sarili namin. Kaya kayo nangikayat sa ganito. Kaya kumapit na rin. So, nasa mga magulang. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo. Salamat. Salamat. Ito po yung isa pang questions na itatanong ko sa kanila. Ano po ba yung madalas niyong ginagawa kapag magkakasama kayo? Nagbabanding, syempre. Banding. Anong pong klaseng banding? Hangout sa labas, pag may sahod, ganito, pagas ng mga lalaki, kainom. Kung hindi naman minsan volleyball, para malibang lang, kumbaga para makalimot sa trabaho namin. Sinusulit yung isang araw na day off, di ba? Pero maayos pa rin ba yung minsan yung turn ko magkakasama kayo? Maayos pa rin ba yung pakikitungan niyo? Oo, ganun pa. Wala naman akong nagbago. Kumbaga, matagal na kayo magkakasama, di ba? Ilang taon na rin. So, may privacy ba kayo tinatago sa isa't isa? Actually, sa iba wala. Sa iba wala, pero kahit pa paano, meron pa naman privacy, hindi naman mawawala yun sa bawat isa sa amin. Dito ba nagtrabaho kayo, di ba? Malapit lang ba yung bahay nyo dito sa pinagtatrabaho? Malayo. May pag ba kayong pinagtrabaho bukod dito? Wala. Ito lang talaga yung pinanganan ko. Kasi di ba bukod sa bakla kami, mayroon makahanap ng trabaho na angkop sa amin. Dahil nasa gender namin. Kaya pinasok namin rin ganitong trabaho. Mas naangkop siya sa akin. Kumbaga mabilis, wala. Isa rito sa mga undergrad. Oo. Sabihin mo pa. Yung ano yung hindi nyo nagagawa nung kasama nyo yung pamilya nyo? Ay, hindi namin nagagawin. Siguro yung makagilid kami, gabi-gabi. Yung tipong makakapagpagas kami sa mga lalaki. Yung ng madaling araw. Yung tapos hindi kayo O makabili. kumbaga parang wala kayong freedom kapag nadulong kayo sa kanila. Meron naman, pero hindi nasa ka lugar yung pero pagka-freedom. may limit. Kumbaga yung ganito pumasok kami sa ganito trabaho. Lahat nagagawa namin. So ano ba yung ibig sabihin ng pagas? Yung sinasabi nyo? Ay, pagas yung gagastos ka, wala kang pakialam sa pera mo kasi nga, di ba, madali yung trabaho mo, madali yung kumita ng pera. Kung gusto mo makuha yung Ibig sabihin, binibigay nyo dun sa mga lalaki, hindi sa pamilya. Hindi naman lahat. Hindi naman, Half a portion lang. Porsyento ng pamilya namin, porsyento ng nakukuha namin sa Saudi Arabia. Kumbaga sabihin natin, 50% sa family, yung 50% na yun, hati pa namin sa sa mga lalaki. iba, barkada namin, sa tropa namin. Mabuti nila yung ganun. Ayan po yung isa sa mga katanungan natin. Maraming salamat. Ako nga po pala si Jomar Enriquez. Ito po yung dalawa ko interviewin, si Miss Quincy and Miss Desmia. Paano niyo po nahati ang ginagawa niyo sa pangbayad sa bank? Hati-hati. Kumbaga kung yung kinikita namin, share kami kung ano. Pati sa tubig, sa kuryente. Lahat-lahat. Kung yung kinikita namin na buwan-buwan. Share na lang. Kumbaga sa sahod na may porsyento talaga na para sa Nakalala bahay, rin. sa utilities, sa mga ganun. Mayroon sa mga kuryente, tubig. Pati sa pagkain, minsan nag-share na rin kami. Mas nababudget niyo ba ang kinikita niyo lalo na pagka isa ka lang? Oo, nababudget namin. Kung isipin lang namin sarili namin, mas sobra pa nga eh. Kaso, di ba birambak lang nga kami, nagagas namin sa mga lalaki namin. Kaya minsan kinakapos rin kami. Ano yung mga bagay sa tingin na hindi niyo pinagkakasunduan dito sa bahay? Saka yung nakawan. Nakawan ng mga gamit. Kasi di ba nga, hindi namin ganun kakilala yung mga kasama namin. Kasi iba, taga-ibang lugar. Hindi namin yung ganun kami kilala, attitude nila. Kumbaga kami nakikisama na kami. Kumbaga plastika na lang. Di ba kapag hindi kayo magkakakilala, makisama ka na, makisalamuha ka sa kanila. May time na ba na nakahawag kayo sa time talagang? Hindi naman mawawala yun sali, magkakatrabaho. Talaga may iringa, may awayan. Inggitan kasi. Kumbaga, di ba, kumbaga, agawan sa mga foreigner. Minsan, inaagaw nila. Sinisiraan ka. Talagang parang pamilya na rin yung tingin sa isa't isa. Oo, kasi... Dalawa kami ni Jasmine. Dalawa kami ni Francine. Pero syempre ganun na rin kasi isang taon na rin kayo magkakasama. Kumbaga, ano may problema ninyo? Kayo na sa loob, kumbaga, ayusin nyo. Ganun. Kumbaga, pamilya na rin po rin namin. Kasi kami
mas nakakaintindi at nakakaunawa sa isa't isa. Ilang taon na ba kayong kakasama? Isang taon. Ilang taon lang? Kami 1 taon, pero bukod pa yung iba na una sa amin. Kami dalawa sabay kasi kami dalawa pumasok dito. Sabay kami dalawang pinasok. Kung trabaho ba, nagdating mo pag-nagawa o ito lang? Ito lang, first time na kami. Pero hindi namin nakalayo magtatagal kami ng isang taon. Kasi, di ba, ayun nga, tulad nga, first time, tapos kumbaga kumita kagad kami ng malaking pera, sinuntuloy na rin namin. Kaya tumagal din kami ng 1 taon. Ako nga pala si Armandel Perez at ito ang mga katanungan ko kay Jasmine at kay Francine. Nagsisisi ba kayo na humiwalay ka kasama ng pamilya mo? Hindi. Kasi ito yung pinasok namin trabaho, kumbaga dito kami kumikita, dito kami nabubuhay, dito na rin kami masaya. Kumbaga, nasanay na rin kami. Kumbaga, minsan may lungkot, pero kailangan yun eh. Ganun talaga pag nagtatrabaho, kailangan mo rin sa magulang mo, hindi habang buhay nakadepende ka sa kanila. Wala bang araw na gusto niyo kasama yung magulang? Siyempre kahit naman kahit ikaw kuya, di ba gusto mo rin makasama yung magulang. Kumbaga, tisan nga lang, tiyaga lang. Tis ganda. What if pauwiin ka ng mga magulang mo sa kanila, uuwi ka ba? Okay, pero babalik pa rin kami sa ganitong trabaho. Pero hindi naman, siguro bibisita, hindi kami tatagal sa kanila. Sabihin namin na magtatrabaho kami, kailangan magtrabaho kami namin kumita ng pera ng gano'n. Sa gano'n makatulong kami sa kanila. Paano kung hindi kayo pinayagan? Umalis ulit? Hindi naman pwede hindi ka papayagan kasi trabaho yung pupuntahan mo. Hindi naman nila alam na natin. Hindi na Pasukan namin. Kayo na rin yung parang gagawa ng paraan. What if wala ka sa bahay, sino-sino ang naiiwan? Mga ibang katrabaho namin, mga ibang kapowork namin nagtatrabaho sa ganitong trabaho. Sila yung parang magbabantay. Ano ang advantage and disadvantage ng ibang tao ang kasama mo sa bahay? Mas mapil ako, siya hindi. Mas makarisma ako, siya mapili. Mas magaling ako, siya hindi. Parang dinadaan nyo na lang dun sa biro yung mga ganong disadvantage. I'm Kenneth Chutrago nga pala. So, nandito nga po pala tayo sa bagong kwarto nila Miss Itong o mas kilala sa pangalan na Angel Pacaran. So, napansin namin na yung unang punta namin dito ay iba-iba yung background. So, bakit nyo naisipang baguhin yung background? Kasi nakaraan pa nakakapanibago eh. So, bakit nyo naisipan naman na ibahin yung bagong background nyo ngayon? Siyempre, para maiba naman po sa mga customer. Nagsama na po kasi sila sa amin pag isang background na. Kaya gusto man nila ibang view para makabago sila, para more private ka. So, ito yung unang tanong ko sa'yo. Bakit naisipan mo, Miss Angel, na o mag-decide na bumukod kasama yung mga kaibigan mo o mag-board? Siyempre, paano naman po, malaki na po ako, parang gusto ko naman po ng panibagong buhay. Siyempre po ang hirap po umasa sa magulang. Kaya po masaling kaya. Gaano katagal ka na naninirahan dito na mag-isa malayo sa pamilya mo? Mag-isang taon na rin. So, alam ba ng pamilya mo na nagbo-board ka ngayon? Kilala ba ng pamilya mo yung mga nakakasama mo ngayon o yung nakakasalamuha mo ngayon sa apartment na to? Bago naman po ako pumasok sa ganitong trabaho, pinakilala ko muna yung mga kaibigan ko para malaman yung safe ako. Bale, yung mga kasama mo rin dito, yung iba, kakilala mo na, yung iba rin hindi mo rin kakilala doon. May trabaho ka ba o anong ginagawa mo sa buhay bukod dito? Yung bago mo to pinasok, may una ka bang naging trabaho bago ka naging cybersex? Meron. Ako waiter, service crew, tapos sa mga pabrika, pumasok ako. So, ang sinasabi niya, bago siya naging ganitong trabaho na illegal, na cybersex nga na tinatawag, meron siyang unang trabaho na pinasok yun yung mga service crew. Kumbaga, hindi lang ito, katulad ng nauna namin interview, kumbaga, meron talaga siyang napasukan na una, na kung saan, mas marangal. Kumbaga, eto kasi, di ba, alam naman natin na itong trabaho na ito illegal. Para sa changes and adjustment, Miss Angel Pacaran. So, ito yung unang tanong para sa changes and adjustments.
kung ano yung mga activities mo nung ginagawa mo na lagi niyong ginagawa dito sa apartment? Ano yung mga lagi mong ginagawa pag nagtatrabaho ka, di ba? Pag tapos mo magtrabaho, ano yung mga pagkatapos na itong trabaho na to o lumalabas ba kayo? Ano yung mga bagay na ginagawa niyo sa labas na hindi lang puro trabaho? Pag sahod namin, sahod kasi namin tuwing lingguan. Lumalabas kami, pumunta kami mall, bibili kami ng mga pagkain namin, pang araw-araw, tapos nanood kami sine, tapos shopping kami, tapos kaya nakati-hati namin yung pera. So, maganda rin naman, kumbaga kahit paano, kumikita sila, at least, kumbaga, nakakapag-unwind sila, hindi lang puro trabaho, di ba? Nakakatulungan sila, kumbaga, syempre bata pa si Miss Angel eh. Nag-aaliw-aliw din sila pagkatas ng trabaho na to. Maayos ba ang pakikisama ng isa't isa sa inyo? Yung mga nakakasama mo dito? Maayos naman. May tapuan din. Pero okay naman yun, hindi mo nawawasak kaibigan. Kumbaga, nagkakaroon talaga ng malilit na mga bagay-bagay na hindi pagkakaintindihan. Pero naayos din naman ba ito agad? Oo naman. May mga privacy rin ba kayo? For example, may boyfriend ka, pag dinala, pwede ba kayo magdala ng boyfriend dito sa apartment ko? Hindi. So, ang bakit kasi baka ikasanhi ng ikahuli namin. Kasi nga diba illegal. So, kumbaga, may mga bagay din na, example, yung mga private life nyo, hindi nyo pa pwedeng dalhin dito sa apartment. Hindi ba kayo nagkakaroon ng, halimbawa, yung boyfriend mo, dinala mo dito. Yung parang nai-inlove yung friend mo, yung nakakasawa mo dito. Hindi naman sila hindi naman iwasan yung magkagusto, di ba? Wala na pag-bapo yung boyfriend mo. Pero walang sa amin, talo-talo. Nadaot ng Kasi pag nalaman nila, di ba? Kumbaga sila, hindi sila nagkakatalo. Pero may posibilidad na meron din. Nagkakagusto yung... Meron din. Parang hihigitan niya yung pinapagas ng So, yung pinapagas na sinasabi mo yun, yung gastos, di ba? So, talagang may intensity, meron talagang nangyayari na yung boyfriend mo, example, yung boyfriend mo, pwedeng magustuhan ng kasama mo dito na iigitan yung ginagawa mo. Para ma-inlove sa kanya. May mga bagay ba na nagagawa mo ngayon na hindi mo nagagawa dati? Meron. So, ano yung mga bagay na ginagawa mo dati o yung mga bagay na hindi mo nagagawa dati na nagagawa mo na ngayon? Kasi yung dati kasi, sa bahay lang ako, hindi ako pinapalabas, ako pinaparampa, puro gawain bahay lang. Tapos yung ngayon naman, pagtapos ng trabaho, pagtapos mo sa oras mo sa trabaho, pwede ka lang lumabas, punta sa boyfriend, yung ganyan, pagas ka, ganyan. O kumbaga, mas saan ka natutuwa yung kasama mo yung pamilya mo na may mga limitasyon yung mga ginagawa mo o dito ka nakakapagtrabaho tapos nagagawa mo yung mga bagay na gusto mo gawin, puntahan. Dito kasi, alam mo yung yung pag may hawak ng pera, kasi alam mo, kahit illegal itong trabaho na to, yung perang inaano mo, nakakatulong mo lang, diba? Kaya, mas masarap yung kumbaga yun kaysa noon. Bagay na kinikita mo, may pinupuntahan. Kumbaga yung mga bagay na kinikita niya sa ganitong trabaho, kumbaga, nabibigay niya din sa boyfriend niya, sa pamilya niya, na itutulong niya, kumbaga charity works. Kumbaga charity works na napupunta. Foundation. May foundation. So, maraming salamat, Miss Angel Pakarat. Sawadi ka. Hello, Miss Angel Pakarat. Nga pala. Si Michelle Aquino. Sawadi ka. For the category challenges, yung tanong ko, paano yung ginagawa niyong hatian pagdating dito sa bahay niyo? Yung yung amo namin, siya na po nagbubukod ng ng hatian. Kung saan, sa ilaw, sa tubig, sa connection. Paano yung kunyari, approximately, magkano yung kunyari? Per month pa yun? Pag nag-ano? Per month, 50-50 kami. 50 pesos lang. Hindi 50-50, kumbaga sa 1%, 50%. Okay. Yan yung hatian. Pero yung kunyari, ano yung pinakamalaking na nagatos mo kunyari sa hatian niyo? Yung sa lang, sa bayad sa mga kuryente. Kasi malakas po kasi sa Sa kuryente. kuryente kasi nga gawa ng net. Okay. Mas nababudget mo ba yung kinikita mo lalo na mag-isa ka rito, di ba? Or sakto lang sa'yo kasi di ba nagbibigay ka pa sa inyo? Yung budget naman po, kasya naman po. Kasi minsan,
Di naman po ano yung sinasahod po namin, di parehas-parehas, iba-iba po kasi. Depende sa Opo, depende po sa bigayan. Ano naman yung bagay na sa tingin mo na di nyo mapagkasundan ng mga kasama mo rito? Kunyari, material or ano ba? Mga bagay po na ano, pag tuwing ano po sa isang linggo po, may mga ano po kami hugas sa plato, ganyan po. Minsan po kasi sila hindi po naghugas ng gano'n. Yun po yung pinagtataro-taro po namin. Ay, yung mga ganun. Pero yung, kunyari, mas matindi na. Wala naman po, wala pa ako na... Wala pa naman na-encounter na gano'n. Lapit po namin. May time ba na na may nakaaway ka na sa isa sa mga kasama mo rito? Meron. Ano naman yung yung pinagawa yun? Tungkol sa sa utos-utos. Yun lang talaga yung pinakamatindi. Pero yung pagdating niya sa mga boyfriend, nagkakaroon Wala na naman. kayo. Okay. Hindi pa karat. Ako nga pala si Jero. Mayroon akong tanungan sa'yo tungkol sa regrets. Yung advantages at disadvantages sa pagtatrabaho ng ganitong paraan. Yung advantage, yung malaki po yung yung kinikita ko kasi po, may inspiration po kasi ako. Paano yon? Anong inspirasyon na sinasabi mo at malaki yung kita mo sa ganito? Sa pag-ibig po, parang tsaka sa pamilya, parang gusto ko pong mas malaki pa po yung mabibigay ko sa pamilya ko, tsaka sa ibig sabihin, nagpupursige ka magtrabaho para din may maibigay ka sa magulang mo. Ano naman yung disadvantages? Yung pag tinatamad po akong umupo, kahit kahit gusto ko pong, siyempre nakakapagod po kasi kahit ganito po yung trabaho namin, nakakapagod po talaga. Lalo pag walang customer, pag walang mga pa-private sa'yo, tunganga ka lang. Ibig sabihin, pag ang mga disadvantages mo, pag nabubugnot ka, ibig sabihin, nag-i-stop ka ng trabaho dito. Nagsisisi ka ba na humiwalay ka sa pamilya mo para lang makapagtrabaho sa ganitong paraan? Hindi. Kasi po nakakatulong na po ako sa kanila. Parang, ba't ko pa pagsisihan yung kung saan po ako nakakatulong, di ba naman po? Kahit ikaw naman po, di ba? Siyempre tayo, di ba? Ang isipin natin, yung pamilya natin, kahit anong mangyari, pamilya natin sila, babalik at babalik tayo sa kanila. Ibig sabihin ba, hindi ka nagsisisi dahil nagtrabaho sa ganito? Hindi, kasi di naman po habang buhay ako magtrabaho sa ganito. Babalik at babalik din po ako sa pamilya ko. Parang ko lang po na makakuha po ako ng pera, tapos para maka-apply ako sa ibang okay. Requirements. Ganun. Paano kung pauwi ka na magulang mo sa inyong bahay? Uuwi ka ba? Hindi. Bakit hindi? Kasi po gusto ko pag-uwi ko doon yung parang naangat na yung buhay namin kaysa yung una. Bakit sa tingin mo, ano ba nagtutulak sa'yo at ginagawa mo itong trabaho to at umiwalay ka sa mga magulang mo? Sa kanila, dahil sa kanila. Ano bang nakikita mo sa pamilya mo na bakit ito pinupursige itong pagtatrabaho na to? Katulad ng gusto ko matapos yung mga kapatid ko pag-aaral, para may kinabukasan din sila. Tsaka gusto ko yung mga magulang ko na hindi po nagtatrabaho. Okay. Paano kung wala ka naman sa bahay nyo? Wala ka dito sa pinagtatrabaho mong bahay? Sino ang naiiwan pag maalis ka? Mga kapatid ko po. Kapatid mo? Dito ba? Dito sa... Dito. Mga kasama ko pong iba mga nag-cyber din po. Ano naman yung advantages at disadvantages ng mga kasama mo laban sa'yo? Yung yung ganda-gandahan po sila. Ibig sabihin ba, mas maganda sila kaysa sa'yo? Hindi naman. Parang yung disadvantage nila. Ganda-gandahan sila. Pero wala naman sila disadvantage nila o advantage nila para sa'yo? Advantage nila para sa akin. Yung disadvantage, yung naiingit sila pag pag malaki yung sales na nagagawa ko. Ibig sabihin, ibig sinasabi mo, mas maganda sila sa'yo, pero mas malaki nakukuha mong sales. Okay. Maraming salamat, Miss Angel Pakarat. Our topic is all about cohabiting family. So, pag narinig niyo ba yung cohabiting family, ano ba yung pumapasok sa isip niyo? Bali yung cohabiting family, ito siya yung iba't ibang tao nagsama-sama sa isang bahay. Hindi sila magkakapares ng trabaho, pero magkakasama sila para naging magkakapamilya na sila.
Bali yung cohabiting family, iba't iba silang mga lugar, different places, then nagsama-sama sa isang apartment na naging isang pamilya. Bali, yung in-interview kasi namin, magkakapalas lang sila ng trabaho. So, ano ba yung natutunan natin yung sa mga interview natin sa bahay na pinuntahan natin? Kevin? Ang natutunan ko dun sa kanila, kung paano sila makisama sa isa't isa, kung paano yung, kumbaga parang wala silang tinatagong privacy, na ito yung ganyan ginagawa natin, kahit illegal yan, sama-sama pa rin sila, na pa rin, nung nai-enjoy pa rin nila yung araw-araw nila pamumuhay, tapos kung paano sila magtulungan-tulungan doon sa loob ng bahay, may nagbuhugas, may kung ano-ano yung gawain bahay. So, ikaw naman, Mr. Jomari Enriquez, ano ba yung natutunan mo doon sa interview natin? Ako para sa akin, kahit malayo sila sa pamilya nila, pinipilit pa rin nila magtrabaho para sa kanila rin. Siguro para sa pamilya rin nila, para sa araw-araw na pangkain. Pinipilit pa rin nila kahit labag sa loob ng mga magulang nila yung So, Lizelle Manares, ano ba yung natutunan mo doon sa interview? Sa akin, syempre habang in-interview sila, parang medyo nalungkot ako kasi nandun pala yung naranasan nila. Hindi, kunyari, i-compare ko sa sarili ko. Kasi ako, hindi ako independent person. So, as in lahat bawal. Pero lahat naman nakukuha ko. Pero sila, kailangan pa nilang lumayo ng ibang lugar para lang magkaroon ng mga bagay na gusto nila. So, ikaw naman, Mr. J. Perez, ano naman yung tutunan mo dun sa interview mo about dun sa cohabiting family? Yun nga yung, yung hindi madali yung pamumuhay nila ng gano'n kasi malayo sila sa pamilya nila. So, sa'yo naman, Miss Michelle Aquino, ano ba yung natutunan mo? Siyempre, alam naman natin na nagtatrabaho ka sa KFC, kumbaga, tapos while you are a student, ano ba yung natutunan mo sa kanila na galing yung trabaho na nararamdaman mo kung ano yung hirap na nararamdaman din nila? Kaya lang sa'yo, kahit paano, kasama mo yung pamilya mo, parang ano ba yung parang natutunan mo sa kanila? Ayun, diba compare mo naman sa akin, syempre sa ating lahat mas blessed tayo, diba? Kasi nakakapag-aral tayo. Unlike na sa kanila, nagtatrabaho sila, hindi sila nag-aaral. Pero yung trabaho pa nila, sabihin natin illegal. Pero hindi naman natin sila masisisi doon kasi doon sila kumikita eh. And then, doon nila natutulungan yung pamilya. Yun, yung parang sinasabi mo na blessed pa rin kasi tayo kasi kahit paano kasama natin mga magulang natin. Maswerte pa rin tayo na nakakapag-aral tayo samantalang sila. Hindi na sila nakakapag-aral tapos illegal pa yung trabaho na ginagawa. So about naman sa'yo, ano ba yung natutunan mo, Mr. Jerome Babon, sa in-interview natin about sa pamilya? About sa topic na binigay sa akin? Para sa akin, napakahirap talaga maging independent kasi isipin mo, yung ginagawa mo, labag siya masabi mong labag siya sa maraming tao, pero sa'yo, parang sinasabi mo, okay siya kasi nandito kumikita ako eh. Pero yung sa pamilya ko naman, yung para sa kanila, sa pamilya nila, yung lahat talaga gagawin nila para makatulong sa pamilya nila. Dahil syempre, nakaipon din sila para makapag-ipon para sa sarili nila. So, ikaw naman, Miss Julie Ambas, ano naman yung tutunan mo about dun sa in-interview natin sa mga bakla, ano dun sa apartment na yun? Na alam mo naman, yung pinasok natin na is talagang illegal, kasi nga cyber, syempre, nakakatakot, kaya ano ba yung tutunan? So, parang mixed emotion, parang may halong awa, tapos nalulungkot rin ako at the same time. Kasi, biruin mo ganun yung trabaho nila. Parang tulad nga nung sa sinabi doon sa base sa interview ko na parang kapit na lang din sa Patalim dahil nga malaki yung data doon. And then, naawa ko kasi nga malayo sila sa pamilya nila. Tapos, hindi pa alam ng magulang nila na ganun pala yung trabaho nila. At saka yung isa pa doon, hindi rin alam ng magulang nila na sa isang bahay na yun, na doon rin pala nila ginagawa yung ganung klase ng trabaho. Tapos malayo sila. Tapos hindi alam ng mga magulang nila na yung pera pinapadala ng mga anak nila sa kanila, eh doon rin pala galing sa illegal. So parang yun, nakakalungkot din. At least, parang tayo, maswerte na rin tayo kasi nga, kahit paano may nagpapaaral sa atin, may sumusuporta sa atin. Ayun.
So, para sa'yo, na ano ka sa kanila. Ikaw, ano naman ang natutunan mo based sa na Ako, natutunan ko na maswerte nga tayong lahat as a group, tayo individual. Kasi kahit paano, kumbaga kahit paano tayo, nakakapag-aral tayo ng ano, nakakapag-aral tayo dahil sa tulong ng magulang natin, di ba? Kumbaga nakukuha natin lahat ng gusto natin, nabibili natin. Kumbaga sila, gusto man nila mag-aral, hindi nila makuha makapag-aral kasi kailangan nilang pumasok sa ganong trabaho na alam naman nating illegal. Pero ultimo yung ano nila, personal na ginagawa nila, ba magkakaroon sila ng boyfriend. Hindi nila pwedeng ipasok doon sa loob ng bahay ng apartment na tinitira nila kasi nga bawal, baka doon ikasanhi pa ng pagkakulong nila kasi kaya kumbaga iniiwasan din nila yung pag sa puso na yung ano, bawal ipasok doon sa trabaho nila. Kumbaga labas, sa labas lang yung pag-ibig nila. Tapos, yun nga, swerte nga tayo kasi yung mga perang, yung kahit paano tayo, sinusuportan tayo ng mga magulang natin. Unlike sila, hindi nga alam ng parents nila yung pinapadala na ganitong pera, di ba? Kumbaga, pinaghihirapan din nila kasi nakakatakot sa kanilang edad na ang babata pa nila, kumbaga, ang bata yung mga na-interview namin na nagsa-cyber, kumbaga. Hindi angkop dapat sa nila, dapat ngayon nag-aaral sila. Kumbaga bago magtrabaho tapos pinasok agad nila dahil sa ganung mabilis ang pera tapos ang sinasabi pa, ang masakit lang doon para sa akin, parang totoo yun, nasaktan ako sa sinabi nila na naramdaman ko yung talagang nila na gusto man nila magtrabaho ng legal, dahil nga sa bakla nga nagkakaroon ng discrimination, di ba? Kasi nga haba ng buhok nila, hindi sila nakakapaghanap ng trabaho. Kumbaga, kahit gusto nilang umalis doon, siguro mahirap para sa kanila. Hanggat maaari, kung makakahanap sila or makakaipon sila dahil sa trabaho na yung pagpapatuloy nila, mas maghanap sila ng bagong trabaho. Group 6, cohabiting family yung topic namin. Ayun yung natutunan namin about sa in-interview namin sa isang bahay na nagsama-sama yung different people sa iba't ibang lugar, nagsama-sama sa iisang trabaho. At doon nabuo ang kanilang pagkakaibigan. Kumbaga, isa lang sila ng mga ginagawa, trabaho para kumita, pero ang layunin lang nila is matustusan, makatulong sa pamilya nila. Napakaswerte pa rin namin as a group, parang inaantuloy namin na na-admire kami sa kanila na ang swerte pa rin namin na nakakapag-aral kami ng kolehiyo, tulong ng pamilya namin, ng magulang. Kumbaga sila, bata pa sila, sariling sikap sila, na parang ang hirap para sa amin. Lalo kami na-inspire. Maraming salamat sa mga